Pag sinabihan akong laos, minsan sumasagot din ako. Lalo? Ikaw nga, hindi nga sumikat eh. Laos na kagad. Dekada 90 nang sumikat ang all-male sing and dance group na Universal Motion Dancers o UMD. Tinilian at sinubaybayan ng mga fans ang bawat performance ng grupo. Kabilang sa UMD ang half Filipino, half Irish na si Marco McKinley. Ano ang pakiramdam mo nun bukod sa pagod? Na Masaya sikat na kasi, sikat? masaya kasi kahit saan kami magpunta, sinisigawan kami. Kinukurot. Yung nagtitilian yung mga babae. Nang ma-disband ang UMD noong 1997, nabigyan ng pagkakataong umarte si Marco. Ngunit naudlot ang kanyang showbiz career dahil sa love life. Nag-asawa na. Yun na yung tatlo. Okay. Yun na yung tatlong anak. Nagkasawa lang hindi kasal? Apo. Okay. Ano lang, live-in. Okay. Tapos nagtayo ng business yung mga tiyanggi-tiyanggi. As in, wala nang sa showbiz. Okay. Tapos nagkahiwalay kami. Naging magulo na naman yung buhay ko. Nalulung sa masamang bisyo? Nagbisyo rin kasi, kaya may magulo yung utak ko din nung araw. Sa edad na 34, may 6 na anak na ngayon si Marco sa iba't ibang babae. Dahil hindi naging successful sa pinasok na business ventures, nagpa siya itong subukan ng trabahong malayong-malayo sa glamorosong buhay niya sa showbiz. Si Marco McKinley ay isa na ngayong bumbero sa Pasay City. So ito ang ginagawa mo, ikaw ang nagdadrive ng fire Ako po truck. nagdadrive. Gaano ka, i-describe mo nga ang hirap ng pagiging part ng fire team? Talagang napakahirap. Tapos na, Kulang na lang bitawan ko yung manibela, umuwi na lang ako, bahala na kayo dyan. Sa sobrang hirap. Okay. Tapos yung mga kulit na tao, pag may sunog, aagawin yung host. Gusto nila sila yung, syempre mapapaaway ka pag gano'n. So sa tingin mo ba, magtatagal ka pa dito sa... Magtatagal ako dyan. Oo. Nai-enjoy ko kasi. Aha. Ngayon, ano ang mga pinagsisisihan mo? Siguro yung naging luho. Aha. Luho. Tapos puro barkada. Gastos doon, gastos dito. Masasabi mo bang mas mabuti ang buhay mo before showbiz or after? After siguro ng showbiz. After pa rin. Kasi mas marami na ako natutunan. Message mo sa artistang nag-umpisa pa lang? Sa mga nag-uumpisa, mag-ipon lang sila na mag-ipon. Gamitin sa tama yung pera, sa pamilya, mag-invest, huwag mag-drugs. Sa mga fans namin, minsan nakakasalubong ko nga iba sa palengke pag namamalengke ako. Natatawa na lang ako din eh. Sabi, oh, ba't nandito ka? Mga ano pa yun, mga leader ng mga fans namin dati. Ayun, kamusta kayong lahat? Yun lang. Okay. Salamat sa suporta niyo sa amin nung araw. Do you have constant regular communication with Gabby? Well, yes, we are. I think we have a better relationship now. Let's not bring the past back anymore. No doubt that physically, Gary is a chip off the old block. Pero may mga katangian bang namana si Gary mula sa inang si Grace Ibuna? Kasi ako talaga, yeah, because I'm very vocal, I'm very verbose. Si Gary, quiet siya. Eh, yung tatay niya noon, ganun din. You know, Gary, how is your relationship with your... huwag na yung legalit. Yung mga sisters na lang, di ba? Nakita kayo ni Casey at saka ni Chloe nandito sila, di ba? Nung pumunta po si Chloe dito, nagkita-kita kami. Tapos nanood kami ng Katie. Three you together, no? Yes. Oo. Sinurprise kami ni ate with tickets. Ate Casey. So what did you talk about? Chloe and I, we haven't really spent time with each other because first time namin nagkita, tapos namatay si Dada. So, nung nandito si Chloe, I had to fly to London. So, sana nga, pagbalik niya ulit dito from China, I'd be able to spend time with her. Despite their separation, ayon kay Grace, ay mas maayos ang relasyon nila ngayon ng ama ni Gary. Yes, we are. I think we have a better relationship now that
You know, kasi syempre we've matured, I hope. Hindi ako nagtatanim kasi ng sama ng loob. Basta masaya na lang ako na may anak ako na napakabait. Let's not bring the past back anymore. Pero anong role ni Gabby sa pagpapalaki kay Gary? Siya na lang ang tanongin mo, ayoko magsinungaling. Tama ba yun? Nakilala ko si Papa for the first time, 14 na ako. 14. Yes. So, in the States. In the States. So, si mommy talaga yung nagpalaki sa akin. Pero wala ka namang bitterness, ano? I won't deny it. I was a teenager and there are certain things na alam ko si Papa lang yung makakasagot. Hindi na masasagot ni Mommy yun. Never sinilaan ni Mommy si Papa. Gary, ang ideal man mo ba yung katulad ni Gabby, ng daddy mo? Mahirap to be with someone gwapo. Sasaktan ka lang Anak ko noon. ka naman kumuha ng pangit. Hindi pa, it's just not the looks. Dapat yung character din i-consider. You know, everything starts with attraction. But then, getting to know the person is another story. So, we'll see, diba? Kung gwapo na, mabait pa, edi plus, bonus na yun. So Gary, you have an album, no? Your first album. Self-titled album. Okay. Self-titled, eponymous album, no? So, anong forte mo? Ballads? May mga originals ba yan? 13 tracks, 12 original, and 1 revival. Mostly ballads. Ang inspiration ko dito is my family talaga. Opo. Si Gabby is ang tawag niya sa kanya sa bathroom concert king. May chance ba na mag-concert kayo or pag nag-concert ka, i-guest mo siya? Why not? You know, okay lang sa akin. Gary, hindi ka masyadong nakikita ng daddy mo. Baka through this show, may gusto kang sabihin sa kanya? Hindi naman, Ninong. Nag-uusap naman kami. Minsan, in fact, kakatawag niya lang sa akin the other day. Nakakamusta lang. Nandiyan naman si Papa. Ikaw, Grace, may gusto kang sabihin kay Gabby? Thank you for being, instrumental to having a beautiful child and a wonderful child. So, yun na yun. Ay, nako mga kaibigan, punong-puno ang studio ng mga fans ni Marian Rivera. Ayan, kaya medyo maingay ngayon. Parating na, nandiyan na yata. Anyway, ito ang dapat yung pang-abangan sa Star Talk TXL. Si Chris Bernal, may payo daw sa kanyang ex-boyfriend na si Jay Perillo. Naku, susunod na yan. At meanwhile, mga gimmicks ng inyong favorite star online, naku, inyo nang malalaman kay Team Yap. Kaya plug in na. Maraming salamat sa Flawless, Dr. Mary J. Taron and Dr. Evelyn San Luis. Flawless, ito po si Team Yap sa plug in. Dahil dapat laging i-updated, ang kailangan natin ay Star Talk Plugged In. I am joining Alisa Martinez in congratulating her parents, Lizelle and Albert Martinez, for being together for 27 years. Eto naman, JC De Vera posted this. TMI, JC. Too much information. You know, there's such a thing as oversharing at isa to doon. Sabi naman ni Iwamoto, Will think, patayin ang cellphone. hindi kaya ang mag-multitasking. One at a time, either mag-think or mag-cellphone. Bodhi Cruz posted, Doing taekwondo exercise while drunk. Happy birthday, master. parang kung fu movie lang ang Drunken Master. Career sa Drunken, dead man na sa Master. Ang tanong ni Lovie Po, Ano kaya papaluto ko sa bahay later? Para pagising ko, masarap ang ulam. how about beef caldereta, Lovie? At since idea ko yan, edi makikikain ako later. Tara. And this just in, Kuya Ogie Alcacid kissing somebody at hindi ito si Regine. I have the photo to prove it. I told you so, sigurado akong hindi si Ate Reg yan. Thank you so much to Mundo by Crossing Department Store, to Tom Ford and D-Squared Eyewear, to John Pagaduan for my grooming, Alex Carbonell for my hair, to Vans, to Fila, and to Folderhang, maraming salamat. Nabitin ba kayo? Well, ako din nabitin. But next week, I will be in Los Angeles, California, kung saan makipagkita ako sa mga kapuso natin dyan for the road premiere. So, kita-kits tayo and we'll always keep you Yap-dated. This is Tim Yap, Unplugging. Okay, ito ang mga ilan sa mga
fan signs na ginawa ko. Ayan, happy birthday to Daniel Alexis at kamusta Faith Yongko of Dubai. Ayan, gusto niyo rin ba ng fan sign? Naku, i-follow niyo na ako sa @myshinahalili. Then tweet your name with the hashtag StarTalkTweetX. Ayan, abangan niyo ang fan sign ninyo ha. Naku, tumutok lang kayo dito sa StarTalkTX. Bawi ni Christine Reyes na mga umano'y mapanirang text message na ikinalat niya laban sa kapatid. Hiling ni Aramina. Sabihin niya sa publiko na ang mga sinabi niyang paninira sa akin ay hindi totoo.